sa ating lahat, sa mga dumalo dito sa ating programang ito. At magandang araw din sa lahat na nakikinig na nandito sa ating kapaligiran na hindi kasama sa ating hanay. Ay babahagi ko lang ang aking karanasan sa araw-araw na nangyayari sa mga komunidad, sa mga lugar na mga mahihirap. Malaking usapin ang usapin ng privatization ng mga hospital, lalo na yung PGH. Ibabahagi ko sa inyo ang karanasan ko ng araw-araw at ng karanasan ko nung magkaroon ng sakit ang aking kapatid at pagkamatay ng aking ama. Paano na kaya sa ganitong sistema ng ating lipunan, sa ganitong sistema ng privatization ng mga hospital, sana nga ba pupunta ang ating mga mahihirap? Isa na ako doon. Sa isang tulad ko na mahirap, nga ang aking hanap buhay ay nagtitinda lang ng kahoy na bulok. 10 piso ang tali para lang kumain ng 2 bisis sa isang araw. Hindi na nga kami kumakain ng 3 bisis kung hindi 2 bisis na lang. Pag minalas-malas pa kami, 1 bisis na lang kami kakain sa isang araw. Ito ang buhay naming mga mahihirap sa mga komunidad, sa isang tulad ko. Ngayon kung private na at mawala na ng pagkakataon, alisin na ng gobyerno ang libreng serbisyo para sa mga mahihirap, sana nga ba kami pupunta? Kanino na lang kami hihingi ng tulong? Sana namin dadalhin ang aming mga pasyente. Kung ang ilan nga naririto o mga nakikinig, sila'y may kakayahan magbayad ng hospital o bumili ng libreng gamot. Kami pong mga mahihirap, isa na ako doon, lalo na ako, hindi ko na kayang bumili ng libreng gamot. Dahil nga ang aming pagkain sa araw-araw ay halos hindi na nga namin matutugunan. Hindi na nga kami kumakain ng 3 bisis sa isang araw. Paano pa na kaya pag kami nagkakasakit? Kaming mga mahihirap sa mga komunidad, kung ano-ano na lang ang ginagawa namin para kami kumain. Mangunguha ng kahoy na bulok para itinda, maghahanap ng hahanguing mga paninda para kumain lang, makabili ng 1 kilong bigas para pangsaing. Pero ngayon, ipaprivatize na ang hospital ng PGH. Ano na nga ba ang mangyari sa amin? Na kahit nga nung may libre pa, kahit pagpunta namin ng hospital, hirap na kami. Pagka may sakit ang aming pasyente ng mga nakaraang taon, hindi nga namin madala sa hospital dahil wala kaming pamasahe. Ibahagi ko sa inyo, nitong 2012, pagpasok ng taon, dumating ang aking kapatid galing sa probinsya, humingi ng